Isang mapagpalang umaga po mga kapamilyang Pilipino. Ngayon po ay papalad po tayo at makasama natin ang isa sa mga haligi ng mamanunulat. Walang iba kundi ang siyasat ng Rizal, Rudy Bordeo Siyasat. Rudy! Hoy, magandang araw sa iyo. Gusto po. At mabuti naman. Rudy, sino ba si Rudy muna? Para Ako nga pala, ang inyong lingkod na si Rudy Siyasat Cordios, na kung saan nga ay kinikilala natin na manunulat. Panahon pa ng dekada nga 90. ilang taon ka na bang manunulat? Ay kasama nga gati, umaabot na tayo sa 4 na dekada na. 40 Kaya years. po, napakatagal na pong manunulat ng ating Rudy Bordeos o si Siyasat. Pwede, anong bansang sa'yo? Siyasat ba? Siyasat. Bakit ba naging siyasat? Kasi nga, nung ako ay maniniyasat, yung araw na panahon ng martial law, ay napangalanan na akong siyasat. Sa panunulat ng araw, ang dyaryo namin una ay yung Manila Hotline ni Wandi Carbonet. Kay Kawandi. Oo. Kamusta pala si Kawandi? Sa ngayon ay hindi na kami nagtapangita. Ang alam ko naman ay nag-broadcast pa siya sa DWTL. Ngayon po, mga kababayan, mga kapamilyang Pilipino, si Rudy po ngayon ay isa sa mga magiging haligi po ng Pamilyang Pilipino TV bilang isang chief editor po ng ating newspaper at the same time broadcaster po ng Pamilyang Pilipino TV. Rudy, kamusta na po pala ang sitwasyon natin dyan sa bandang Rizal po? Abay, kung tatanungin mo ang lalawigan na Rizal, kasalukuyan ngayon na nagtatagumpay sa sinasabi nilang pag-unlad. Bagamat, may mga bagay rin naman na tayo bilang isang manunulat, nakikita naman natin na pangilan-ngilan lamang sa 13 bayan ng Rizal ang medyo talaga nabibigyan ng kaukulang pansin ng gobernadora. Sino po ba yung gobernador? Alam ko ay unang-una nung araw ay si Ito Inarit. Bagamat ngayon, yung mga anak na lamang ang kami nagmana ng kanyang si Nini Inaris yata. Si Nini. Oo. Kaya ngayon, okay naman. Pero malaki ang problema ng mga mamamayan ng Rizal. Lalo-lalo na sa mga senior citizens. Bakit po? Kasi nga, lantad naman sa buong Pilipinas, sa ating bansa ay nagbibigay na ng ayuda sa mga senior citizen na nanggagaling sa DSWD bilang national ayuda. Bagamat sa Rizal ay tila yata ilan lamang ang nakatatanggap. Yan po ang problema natin. Sa totoo lang po, mga pamilya. Ang parang nagkakaroon po ng selective lang, di ba? Yun, no? Selective. Hindi po ba dapat, Rudy, sa aking pagkaunawa, dapat yata ang mga barangay ang mag-aano dyan, di ba? O pinipili ng mga barangay. Katulad na dito sa aming barangay, ang nabibigyan lang ng mga ayuda, yung mga kaibigan, malapit sa... Ibig sabihin, palakasan system. Palakasan. Hindi talagang selective. Hindi maganda. Yun nga. Ganun din po ba nangyayari sa inyo? Yun ang nangyayari nga at yung ilang mga barangay sa amin ay hindi nga nagmumonitor sa mga bahay-bahay para alamin kung sino talaga yung mga legit na senior citizen. At yan nga ang isa sa problema natin. Bagamat may mga nakaugnay tayo sa House of Representatives, katulad ni Milagros Aquino Magsaysay, Si Congresswoman. Opo. Nakasalukuyan nga rin ngayon na aspirant pa rin for back to the representative ng bansa, no? As in United Citizens Senior Citizens Party List. Nakaupo sila ngayon. Nakaupo. Kasalukuyan. Ilang Kasalukuyan sa ngayon, ang survey, hindi ko matiyak kung ilan, Bagamat ang survey ng United Senior Citizens Party List ay nasa number 8 na siya ngayon. Oo. Hindi natin tiyak kung ilan ang dapat na makuha. Kasi ang problema ng katulad po, minsan po yung mga senior citizen, aminin mo natin na hindi. Yung iba pong mga senior natin, hindi na po nakakaboto, di po ba? Yun. Yan po ang sasakaya minsan sa mga barangay. Pag hindi ka botante, ito ay senior citizen. Parang Baliwala ka na. Hindi na naintindihan. Isa yan, nakasamang gabi, ang gustong mangyari ni Amy Marcos
Na ano? na yung lahat ng mga senior citizens, beginning of 60 years old, kinakailangan makatanggap na. O yun na, Oo. minsan nga nakipagtalo ko dyan eh. Oh, Pag 60 years old ka, makatanggap ka. dapat. Pag lumagpas ka ng 3 araw, hindi ka na Hindi. makatanggap. Kasi Paano pa? kinakailangan kasi may validation yun eh. Ang ibig sabihin na parang walang logic eh. Di ba? Wala. Halimbawa, 70 years old ka, Oo. nag-apply ka, kaka-apply mo, umabot ka na ng Oo. 71 sa tagal. Wala ka na, Wala ka pa rin magpas nata- ka na, mag-aantay ka na ng Mag-aantay 4 na na- taon, ano? tama ba yun? Hindi naman ganun eh. Hindi, Ang parang proseso ganun kasi niyan. nakausap ko eh, nakausap ko. Ang kasalukuyan kasi na itinibigay na ayuda sa mga senior citizens, beginning of 65 years old. Bagamat ngayon ay binabago yan ni Amy Marcos na kinakailangan 60 years old, kinakailangan makatangkam na. Kasi siyempre, Oo. sabi nga, 65 At years old. ganun yan. nga, sinasabi na kapag umidad ka na ng 80, kinakailangan ma-divide na yung sa Sintanyal na 100,000. Aabot pa Divide na yun. Aabot pa kaya yung mga yun ng 80. Siguro ako, baka lalampas ako. Sapagkat ako isa sa namumuno ng 101. Alam mo, Oh, senior ka na 101. ba, bro? Ha? Senior ka na ba? Senior na ako. At Mga 35 years old ah. oo, ay kasi alam mo, sabi nga ni Imelda Marcos nung ma-interview ko nung nakaraan lang, kapag ikaw daw ay marunong umibig at magmahal sa kapwa, hindi magkakaroon ng pigi sa mukha mo. Yeah. Lagi kang magiging bata. Akala ko, Ngayon, pag may pera ka, Kasamang may- gabi, 72 years old na ako. hindi alata Oh. sila. Ngunit ako pa, Isang kumpanya- sumasakay pa ako Isang sa kumpanya natin sa Pasig. mga bangka na kaya mo naman ako, Pero- paakyat sa Pero overpass. hindi, pero alalahanin mo na Hmm. medyo nagkakaedad. Huwag kang magtitiwala masyado sa sarili mo. Ay, hindi. Minsan may pagkakataon na akala mo, napakalakas mo. Ay, hindi naman. Isang kakilala ko, akala niya malakas siya. Yun, tigok na. Hindi, kasi kinakailangan kasamang gabi, magtitiwala ka sa iyong sarili. Kilalanin mo kung sino ka. Number one yan, disiplina sa sarili. Oh. Kamusta Ha? naman po pala ang politika? Malapit na ang Aba, midterm election. mainit na ngayon. Mainit na. Nakaraan lamang 2024 eh. Opo, Nag-umpisa na. Ayun Ang po. kaya campaign, bagamat yan ay hindi pa naman natuloy na campaign na period. Malaya pa sila na magpakilala. Oh, kasi, Sapagkat hindi pa naman nagbibigay ng kumilik o yung takda ng panahon ng pag-uumpisa na ng legal na eleksyon na campaign. kaya ngayon, habang di pa bawal, todo-todo ayuda Todo. Katulad Nakatanggap nga ka ba ng ng suot ayuda? natin, makikita natin, pinakikita natin sa mamamayan, sa Manila. Chavit Singson. Na tayo, nakasuot tayo ng Chavit Singson. Yan. Tanong mo, bakit tayo Bakit nakasuot nga ng pala? Chavit Teka. Singson? Siyempre, unang-una, maraming salamat po, Manong Chavit. At nabigyan niyo po kami ng konting ng mga t-shirt na napamahagi naman Oo. natin. Sana po, huwag po kayong mag-alinlangan. Bigyan niyo po kami at ito naman po ay maipapamigay din natin sa mga taong sumusuporta sa inyo sa darating na halalan number 58. Tama? 58. 58. Akala ko, edad niya 58. Alam ko. Oo, ano? Ang pala 58 ang number sa... Bakit si Chavit? Alam mo, si Chavit Singson, nung nakaraang pista ng Sambantik sa Cainta, ay naanyayahan siya ng mayor ng bayan ng Cainta, Rizal, ni Ellen Nieto, ng asawa niya si Kit Nieto. Babae ba mayor? Mayura, babae ngayon. At yun naman kanyang ginoo na dating mayor. Siya naman ngayon ang tatakbong mayor. Magsaswapping sila, magpapalit. Palitan na. Ganon ang sistema ng politika ngayon kasamang gabi. Usong-uso Oo, na. karamihan ngayon na ganon Pag ang nangyayari. No? Yung asawa, pagkatapos ng asawa, yung anak. Ayan, ay inumpisahan niyang kasamang gabi. Kasi sa gobernur. Oo. Sabagay kasi minsan may bentahe din po yung ganyan. Oo. Kasi minsan ang nangyayari. Katulad ngayon, di ba? Kung mapupuna mo ang presidente natin, Bongbong Marcos, napakagaling niya, di ba? Oo. Ang galing, Oo. galing manguto. At yan ay At nabudol tayo niyan, di ba? Oo. At yan ay may itinamana sa kanya ang si Senior
President Ferdinand Marcos. Napakagaling po. Kaya, Ano ba yung pinamana? yung pagiging diktador? Aray ko naman eh. Siguro Hindi, naman hindi. Kasi hindi ko nga alam, hindi ko maintindihan ngayon kasi bilang siyempre nakamonitor naman tayo bilang mga mamamahayag. Nakikita natin na napakalaki na po ng iba na po ang takbo ng politika natin ngayon. Oo. Lalong-lalo na sa darating na January 13, magkakaroon po ng isang napakalaking rally po at pinangunahan po ito ng mga INC. Dito po gaganapin yan Ng sa Iglesia ni Iglesia ni Cristo. Cristo. Yan po gaganapin yan sa Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio. Sabi ko nga, pag pumunta tayo doon, baka pag pumasok tayo ng bagyan, madaling araw Madaling tayo araw. makalabas. Kasi sigurado po, masasarap po yan. Baka umabot po ng City Hall po yan. Well, sino naman kasamang gabi ang leading sa Actually, gaganapin ko? Yung rally na yan, bro, Oo. Rudy, ano yan kumbaga, ito nung peaceful rally, prayer na rally yan na sinasang-ayunan nila Na ng Iglesia ni Cristo na wag na magkaroon ng impeachment para para kay kay Sara Duterte. Sara Duterte. Ayan na ang mga kapatid natin sa Iglesia. Kaya tahimik naman yan Hindi yan makikialam. Lalo na sa papasok sa magulo. Pero Pero- kasamang gabi, no? Tapos na yung yung 2024 di ba? Yung hearing sa Senado. Magbabago na naman sila ng appointment. Ngayong 2025. So, lapse na yun. Ika nga, kung halimbawa nag-file sila ng impeachment, hindi na-aprobahan yun eh. Hindi kasi di pa nga napipirman, di ba? Di Oo. pa napipirman ng mga May mga nagpasok na, may mga abogado Nagpasok na na po kasi nagpasok. na ano pa yan, Yan, ipoporon pa yan sa Oo. Kongreso, kailangan pa Oo. yung pumirma yung one-third. disqualified pa. One-third pa, Oo. one-third. One-third, Kaya, oo. ayan na natin yan kasi Oo. Bakit yung mga natin congresswoman na yan, mga congressman, mga kurap yan. Bakit natin napakikilam? Napakadami. Papayaan natin sila. Oo. Tayo mga mamamahayag, Hindi wala naman- tayong hindi naman- pinapanigan kasamang Hindi naman po lahat ng mga congressman, pero majority po dyan, para ngayon kumbaga sa gano'n sila po ay nasusuhulan na po. Tila yata may tinutumbo ka sapagkat yung mga nakakaraang hearing sa Kongreso at kaugnay dun sa ika nga pag-alalahan ng impeachment ni Sara Duterte ay may bias. Ika nga, no? Talagang ba? Kasi Oo. Mayroong mga... lahat naman yan Oo. kasi sinasabi na good governance, di ba? Mm, Pero sa kabila niyan, politically motivated po yan. personal. Personal yan. Kasi nakita nila si Sara Duterte ang napakalaking threat po sa darating na 2020 presidential election. At walang makakalaban kasamang gabi. Oo, sino ba? Oo. Ayan, ako nakakatiyak ako, 90% lalabas, panalo ang Sara Duterte sa darating na eleksyon sa 2028 pa. Kaya ngayon, Dahil- nakita mo naman ngayon pa lang sinisimula na sila. Oo. Saan pa nagsimula yan? Doon sa confidential fund, di ba? Oo nga. Confidential fund na alam naman natin na prop yun para sa kanya. Akala nila mautakan na si Sara, Oo. pero hindi naman. Dahil nga nakita natin na matalinong ali, di ba? Oo, abogado yun. Abogado Abogado. yun. At ang asawa niya, abogado yun. Kaya hindi ako naniniwalang tatanggal nila. Yan nga ang problema. Kapag hindi po napigilan tong January 13, January. malamang magpalit na tayo ng taga-Malacanang, mga tao sa Oh, Malacanang. ganun. Malamang. Kapag hindi nila naayos yan, problema yan. Pero ngayon, balik tayo kay Manong Chavit. Oo. Yan nga pala, no? Inuulit ko. Ano bang pagkakaalam mo kay Manong Chavit? Ano bang mga Eh, programa niya? Ito, meron siyang ipinakilalang programa doon sa bayan ng Cainta, Rizal, noong kapaskuhan ng Sumbante. Dahil nga nagkaroon ng motorcade. Siya sa Dumaluron. At ipinakikilala niya yung kanyang programa, number 1, yung B-Bank. B-Bank. Biban. As in Victory. B-Bank. Victory. Bigan Bank. Oo. Bigan. Bigan Bank. Parang Yun, sinasabi niya na siya ay magkakaloob ng mga sistema upang ang mga mamamayang Pilipino, lalo-lalo na yung mga ikaw ay nagtatrabaho sa
sa mga for state, katulad ng halimbawa, tayong mga media, pipili tayo makautang sa kanya sa bangko. Na yun ay zero Zero interest. Baka Oo. naman mabayaran yan. Alam mo naman Pilipino, mahilig mangutang. Oo. Pagbayaran na, makakakalimot na, parang politiko. Oo, Nangako na, pinangakuha ka Pinangakuha na, gusto pa rin magtupad pa. Oo nga. Oo, yun. At yung mga, una, sinabi rin niya, na yung mga tricycle driver, yung mga ikangay namumuhunan sa tindahan, yung mga kumpanya na maliliit, na gusto nga ikangay magpalago ng kanilang negosyo, pipili nga umutang, maglo-loan sa D-Bank. At isa rin yan sa diniscuss niya, yung tungkol dun sa mga estudyante. Doon suporta siya Sa mga sa estudyante. mga estudyante. Ano kaya ito? Ano ba yung suporta na maihatid niya sa ating mga mag-aaral o estudyante? Ano na, maaari, scholarship. Maaaring libre sa mga, libre sa equipment, sa uniform, or mga gamit sa eskwela. Yan. Maaaring pamimigay niya libre na siya na ang magsisolder ng gastusin para sa pag-aaral ng mga estudyante. Yun po, isa sa mga Yan ang programa na napag-aalaman ating natin. buting Senator Manong Chavit. Kasi alam ko meron siyang ilulunsad na parang electric bus o jeepney po na magiging makakatulong po. Di ba, alam natin, meron, Rudy, malapit na i-phase up itong mga jeepney natin. Yung mga Mga jeepney natin. Meron pong alternatibo na ilalabas itong ating buting Senador Manong Chavit na parang maganda po. Na minsan napanood ko sa pinakita ng paliwanag niya. Oo. Kaya lang through video lang naman eh. Oo. Kaya nakita ko sabi na meron itong mga bus na to o jeep na to ay pwede pong hulug-hulugan to sa napakamurang halaga. Boundary hulog. At pwede rin i-loan sa bangko. Actually, ang presyo niyan, sabi na dati, naging 2 million, 2 point plus, naging 1.5. Ngayon, parang 1 million na lang. 1 million na lang. Oo, yun. Yun ang Ay, maganda yun. Maganda yun. Kasi nga, yan po ang isa sa mga kinatatakutan o pinangangambahan ng ating mga operator, jeepney operator. Mga maliliit na jeepney Paano naman kasi, alam naman natin na pa-phase out na po. At alam naman natin na gobyerno po ay hindi naman po na sa ayaw nila na mawala ng hanap buhay ang mga driver natin, mga operator. Ang gusto lang siguro may ayos kasi makikita naman natin na mga jeep naman natin, katotoo naman na talagang luma na. At, Pero kasamang gabi, natural na ang bansang Pilipinas, tayo ang pinakasikat sa jeepney. yun nga. Nung araw, yung saraw. Yun nga ang problema, Arodi. Yung saraw, napakaganda niya. Kasi tayo lang meron ganyan sa buong mundo, di ba? Siguro, isasabing isa nakausap ko, bakit hindi na lang... Hindi na support. Hindi, yung mga pa-phase out na jeep, i-develop, ayusin, para i-update naman. Para katulad sa Makati, nakita mo ng mga jeep doon, di ba? Naka-aircon. Yun, Maganda. Kaya lang, hindi natin alam kung anong utak nung sino nagpanukala niyang bagas na yun. Palagay ko mayroong politika at mayroong din negosyo dyan. Negosyo talaga. Negosyo yan. Yun po. Yun po ang isa sa mga naging ni Manong Chavit. Sabi nga nakausap ko, ano ba ang advocacy ni Manong Chavit? Sabi niya, isa lang, may isang salita. Ano masasabi mo ron, Rudy? Maganda kung gano'n ang ikakay pinapahayag ni Manong Chavit. Maganda yan at malaking tulong sa mamayang sambayan ng Pilipino. Yung isang salita niya ay kanyang tutuparin. Correct. Maganda yun. Tama. Lalo-lalo na nga yung sinasabi nga niya ng programa niya tungkol nga doon sa B-card B-bank na yan. Maganda. Sapagkat sinabi niya, maraming makikinabang na mamamayang Pilipino. Alam ko, true Hindi online. lang mga negosyante, pati na yung mga senior citizens. Makikinabang. Actually, naka-register na ako. Ako hindi online. Online lang Paano po kaya yan. mag-register? Madali lang yan kasi meron doon naman susundin ka naman format doon. Magre-ready ka lang ng valid ID mo. Valid ID, tapos pipirma ka ng sa isang malinis na papel, 3 pirma mo, And then, tapos bibidyohan mo yun, sasend mo sa kanila. Ganun lang po, ganun lang kasi. nag-umpisa yan nung nitong December 17 na sinabi nga niya,
December 17, mag-start na tayo para doon sa nais na maging miyembro ng G-Bank. Yun pala ay natuloy. Natuloy na po. Maganda naman. Nagkapanaputan yan. Mm. Pero kung halimbawa, ikaw, kung baka, kausap natin si Manong Chavit, Oh. ano bang gusto mong maipahatid sa kanya? Aba, nais ko ipatid sa kanya. Number one, kinakalaan, tulungan talaga natin yung mga naaba ng mga Pilipino na nasabi nga na ang bansa natin ay ikangay palubog. Hindi ikangapangat. Marami ang napag-alalaman ko na nagugutom sa ngayon. Lalo na't, yun, nasa datos nang nakuha natin ay nasa 20 o 27% ng sambayan ng Pilipino ay talagang nagugutom sa ngayon. Lalo-lalo na tumaas ang mga bilihin. Pero number one, dapat ikakatulungan ni Manong Chavit Singson ang farming, ang mga magsasaka. At diyan nag-uumpisa. Alam ko, isa sa mga advocacy yan Yan ang ng maganda. Manong Chavit natin. Si Manong Chavit na napakagapa. Alam niyo po, ako hindi ko siya personal na kaibigan, pero hindi ko nang kakilala ko po yung matagal kong namumonitor po yan. Nakita ko naman. Kasi isipin mo sa Ilocos, sa lugar niya, nakita mo ba kung gaano ka-asenso yung lugar niya? Oo nga. Hindi ko pa Napakaganda na. Lugar, Alam mo, Rudy, pag magagawi ka nun sa Bigan, lalo, Bigan. pag nakita mo ang Bigan, talagang akala mo nagpunta ka sa Europa. Kasi parang maabay, antik, napakaganda nila. Maganda, napakaganda po. At pasyalan niyo po, mga kapatid, mga kuya, mga ate, mga kababayan, mga kapamilyang Pilipino, napakaganda po ng pag-unlad ng Bigan sa Ilocos Sur. Ilocos Sur kasi Ilocano po yan. Ang pagkaalam ko, ang Bigan ay tourist spot ngayon yun Tourist spot yan. At yung hinahangaan doon yung mga lumang bahay. Oo, yung ng mga mga antik na yung mga bintana na gawa pa sa mga tisa, gawa sa yung Kaya yun po, mga kapamilya Pilipino, subukan niyo po. Kami po, ako naniniwala po ako sa kayahan ng ating buting Senador Manong Chavit Singson. Kasi po, nakita ko, unang-una, ako po, Ilocano. Ilocano po yan Ang natitira, dalawa na lang Ilocano tumatakbo sa Senado. Lalong-lalo, ayan po, mga kaibigan natin, mga kababayang Ilocano. Si Chavit po, dalawa lang po yan. Si Manong Chavit, half Ilocano, half Bisaya. Si Mangga. si Mangga. Si Mangga. Ano ibig sabihin nun? Si Amy Marcos. I mean. Tawag kayo, bansag sa kanya, Mangga. Si Mangga. Mangga gamit. Mangga. Aray ko. Marami po ngayon din yan, di ba? Mangga gamit, Mangga. lalo na ng eleksyon ngayon. Unahin mo, ang dami po ngayon lumalabas na mga dating senador, tatakbo naman. Kaya po kami dito sa Pamilyang Pilipino, naniniwala po kami sa bagong mukha sa Senado. Yan po, meron po kaming bagong mukha sa Senado na inaabangan. At isa na nga po dyan, ang ating Manong Chavit Singson, hanggang si Marcoleta. Yun. Mahusay yun, si Marcoleta. Si Vic Rodriguez. Subukan din natin itong pinakulog ng gobyerno natin. Si Kibuloy. Buloy. Ha? Si Kibuloy. Bagay, nag-time nga ng Alam kandida niyo po, si Kibuloy. Kibuloy naman, ang nakakalungkot po yan, hindi pa naman siya convicted. Pero nakakulong na. Pero isang congressman yan, convicted na doon, nagpapakulong pa. Yung isang party list, yung party list, teacher party list. Yun po, yung babae na may lahi pong mga makakaliwa po yan. Yan po, nakakalungkot. Kaya po, subukan po natin ang ating mga bagong mukha sa Senado. Subukan po natin mga bagong papasok po. Kasi naniniwala po ako sa mga bagong ito. Kalimutan niyo po yung mga dati pa. Pero nakita ko po ang mga dati ng magagaling niya, katulad Bongo, di ba? Bongo. Siya nga pala, si Manong Chavit Singson ay naisulat ko sa dyaryo yan. Kaya ako nagkaroon ng t-shirt dahil nga, nung maipakita ko dun sa kanya mga tauhan, nung magkaroon ng ang tawag pa dun
yung ginawa sa kainta, tinakita ko yung dyaryo, binato ko. Binato ko ng t-shirt. Sinalo ko yan. Wala naman pala man na bato. Oh, binato ko ng t-shirt. Sabi ko, ba, salamat. Oh, yan. Kaya kasamang gabi, kung papala rin tayo, gusto nating makaugnay, makausap ng personal, si Manong Chubby Singson. Sana po, kaya lang, alam naman natin, napaka-busy ng mamang yan. Alam mo po, malapit na, nag-iikot na yan sila eh. Oo. Karodi, I hope sa February 20 po, makasama natin siya sa gagapin natin ng concert ng Pamilyang Pilipino TV at Matanong sa Tax Force. Dito po sa Tumawini, Isabela. Diba, magkakaroon kapistahan ng Tumawini, Isabela. Kasi isa din yung 1 week celebration po yan, ang piyesta ng Tumawini. Nag-usap natin ng butihing mayor doon. Oo, kaya At, abangan niyo po yan mga kapamilya. Sa Tumawini po, magkakaroon po ng concert yan ang J Brothers, di ba? at isa si Manong Chubby Singson ang susuporta. Si Manong Chabit po, sa totoo po, inaasahan po na magna-number 1 dyan sa Tumawini. Suportado po ng mamamayan ng Tumawini Isabela ang ating Kuya Manong Chabit. Siyempre, mga Ilocano yan. At inaasahan natin na mayroon ng tinatawag na solid vote. Solid vote. Lalo na sa mga Region 1, Region 2. Yan po. Si Manong Chabit po. Huwag niyo po kakalimutan. Kami po, ako hindi ko kilala yan. Pero po, naniniwala po ako sa kakayahan ni Manong Chabit Singson po sa darating na midterm election. Number 58 po, Manong Chabit. Number 58. Basta. Okay, mga kaibigan, yan nga po ang ating panyaya. At ni kasamang Gabi, Tagatida, ang aming pong chairman, president dito sa Pamilyang Pilipino International at Pamilyang Pilipino TV. At nais nga po natin na iangat ang ating bansang Pilipinas at sa pamamagitan po ni Manong Chabit Singson. Maring malaki ang maitutulong niya at maibabahagi sa mga mamamayang Pilipinong naghihikahos. Number 1 na po yan, yung sinasabi nga niya na magkakaroon ang mamamayang Pilipino, ang bawat isa ng bibang para siya ay magpapahiram, magpapautang o magpapalon ng zero interest. Yan. Maganda. Rudy, muli po, si yung Kuya Gabi Labastida, Chairman President ng Pamilyang Pilipino TV, nagsasabi po na hindi ko sinasabing huwag niyo pong iboto si Manong Chabit. Hindi ko sinasabi yan. Pero naniniwala po ako sa kakayahan ng mamang yan. Napakagaling po yan. Sana po ay huwag po natin kalimutan na mamili po tayo na maging matalino na po tayo kasi malapit ng eleksyon eh. Malapit na pong eleksyon at hindi na po natin alam ngayon, ang dami pong mga galing mga ako. Diba? Subukan po natin ang bagong mukha sa Senado. Number 1 po natin, yan, si Manong Chabit Singson. Anong number? 58. Number 58. Yan, Sa si Paluca. Vic Rodriguez. Yan, magagaling po yan. Barcoleta, si Rocky Buloy, Bongo ng Malasakit. Wow. Senator Bato, yan po ang nakita natin. Pero yung sa ibang ano, bahala na po. Bahala na. Kasi yan lang po ang alam namin na nakita namin ng mga maasahan natin sa susunod na eleksyon naman na 2025. Na makita natin makakatulong po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahirap. Muli po, ito ang inyong lingkod, Gabi Labastida, nagsasabing, to God be the glory. Okay mga kaibigan, ako naman po ang inyong lingkod, Rudy Siyasat, Bordeos de Panis na kung saan po ay isa sa editor-in-chief ng Pamilyang Pilipino International at ganun din po sa pahayagan Pamilyang Pilipino Newspaper. Isama na po natin ang aking pahayagan na Brigada Siyasat The Travelers. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Thank you, Rudy. Sa ulitin, araw-arawin na natin. Oo, Thank you po. tuloy na natin to.